Huwag tayong papabudol sa sinasabi ng komunistang China na environmental conservation daw yung gagawin nilang monitoring base diyan sa Scarborough Shoal, o yung kung tawagin natin ay Baho de Masinloc, bandang Zambales, no? Pero marami nang ginawa yung panloloko yung komunistang China na yan. Lahat ng kinuha nila sa ating mga island dyan, sa may bandang Spratly Island, puro panloloko yan. Hindi yan nila dinaan sa legalidad, kundi puro bunga ng scam. Ngayon, gagawin na naman nila dyan sa Baho de Masinloc. Magtatayo daw sila dyan ng monitoring base o base ng mga monitoring base para sa conservation ng environment. Maniniwala ba kayo dyan? Anong karapatan nila magtayo dyan sa Baho de Masinloc ng monitoring base para sa environmental protection? Pag-aari ba nila yan? Yang Baho de Masinloc na yan, parte pa yan ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone. 200 miles, nautical miles mula sa ating shore. So, mula sa ating dalampasigan, magbilang ka dyan. Magsukat ka ng 200 miles. So, yon ang ating exclusive economic zone. Pasok na pasok dyan yung yung Baho de Masinloc Kaya atin pa rin yan. Anong karapatan ng komunistang China na magtayo dyan ng monitoring base o base ng mga base na magmo-monitor daw sa environmental protection? Wala. Atin yan. Kaya huwag tayong pumayag na magtayo sila dyan ng monitoring base para sa environmental conservation. Sa totoo lang, occupation yung gagawin nila dyan. O okupahan nila yung hindi nila pag-aari. Ipaglaban natin yan sa atin yung Scarborough Shoal na yan. Yung Baho de Masinloc sa Pilipinas yan. Huwag tayong pumayag na magtayo sila dyan ng base. Oo, sasabihin nila monitoring base para sa conservation ng environment. Pero sa bandang huli, ang mangyayari na naman dyan, tatayuan na naman nila yan ng military base. O, katulad dyan sa Spratly Island, tinayuan na nila ng military base. Inaangkin na nga nila yung Palawan O, ganyan na naman ang mangyayari dyan sa Baho de Masinloc. Sasabihin nila environmental protection and conservation. Pero sa totoo lang, sa bandang huli, tatayuan na naman nila yan ng military base. O, anong gagawin na naman nila? Diyan na sila magre-refuel, diyan na sila lalanding pag panahon na ng war lalo between America and China. Bakit? Kasi gawa nga ng Taiwan, napakalapit ng Baho de Masinloc diyan sa Basco Batanes. O, yan ang Basco Batanes ang target nila. Kasi andyan na, kumbaga isang sakay na lang sa bangka, Taiwan na. Kaya kung halimbawa, papayag kayo, talo na tayo. Unti-unti na tayong nilulunok ng anakondang komunistang Beijing. Unti-unti na tayong nilulunok ng anakondang China. Kaya huwag kayong pumayag. Huwag tayong pumayag. I-ano natin yan, i-protesta natin yan sa UNCLOS. Sa bagay, panalo tayo sa UNCLOS atin yan Kanino natin ipoprotesta yan? O, di ba? Sa UN. Ang UN hawak din nila sa liig. Dapat matagal kung hindi makapalang pagmumukha ng China, alam mo, dapat matagal na silang umalis dyan sa UN. Bakit? Kasi lahat ng mga ginagawa nila, puro panggigipit. Ginigipit nila lahat ng mahihirap na bansa. Pinapautang kunwari nila. Pero sa totoo lang, pag hindi nakabayad ang isang mahirap na bansa, iilitin niya lahat ng mga ari-arian niya, yung mga natural resources. O, bakit tayo ginaganito ng China? Kasi mayaman tayo sa likas yaman. O, anong ginawa nila dyan sa Marianas Trench?
ang pinakamalalim na parte ng ng karagatan sa buong mundo. 'Di ba? Kinukuha nila yung mga mineral na mga bato o yung mga stone sa ilalim ng Marianas Trench. Mga mineral yun eh. Pwede nilang gawing lithium battery yun eh. Yun ang magandang source ng lithium battery. Yung mga sa ilalim ng karagatan ng mga bato na kinukuha nila. Ngayon, sino ngayon ang masasabi nating sumisira sa environment? 'Di ba sila? Tapos sasabihin nila, anong karapatan nila mag-conserve ng environment? Sila nga itong sumisira sa balanse ng ating ecosystem. Kinukuha nila yung mga mineral dun sa ilalim ng Marianas Trench. Nakakasira nga yan ng environmental balance. Nawawala yung balance ng environment. Tapos andyan sasabihin nila, we claim that Scarborough Shoal or Baho de Masinloc as environmental protectionists. Poproteksyonan daw nila. Come on. Paano po proteksyonan ng isang bansang gahaman ang isang likas na yaman? Sila nga ang number 1 na sumisira sa ating likas na yaman. 'Di ba? Yung tinayo nila doon na base militar sa Spratly Island. Alam naman nila yun, daluyan yun, daanan yun ng mga international port na nagkakarga ng mga langis galing sa Middle East. Bakit nila tatayuan yun ng military base? Bakit? Aangkinin ba nila yun? Kanila ba yun? Anong karapatan nila? Hindi naman kanila yun eh. Yung 200 nautical miles, wala na. Hindi na iginalang ng komunistang China. Lumalaki ang butas ng ilong ko sa kanila. Anong karapatan ninyo na magtayo ng Environmental Protection Conservatory dyan sa Baho de Masinloc? Hindi naman sa inyo yan. Kupal ng mga komunistang China, animal. Huwag tayong pumayag. Huwag tayong pumayag. Natin yan. I-rebuke. Gumawa tayo ng paraan na hindi yan matuloy. Bakit? Kasi pag natuloy ang environmental conservation base o base nila na monitoring base daw, kunwari, daig pa natin yung nagpalunok. Para tayong yung pagkain ng isang anaconda na inilunok na sa ulo, hindi pa rin pumipiyok. Tanga ang dating natin. Kaya dapat wag tayong ganyan. Maging aware na tayo. Magising na tayo mga Pilipino. Ipagtanggol natin ang Pilipinas. Nag-iisa lang itong bansa natin. Kahit saang mundo pa tayo makarating, hindi natin makikita ang Pilipinas sa ibang parte ng mundo. Ang Pilipinas narito. Nandito sa silangan. Kaya kailangan kumilos na tayo. Ipagtanggol natin ang Pilipinas. Sa mga Pilipino ang Pilipinas. Hindi sa komunistang Incheck, hindi sa komunistang China, hindi sa komunistang Beijing. Ang Pilipinas para sa Pilipino. At tayo mga Pilipino, dapat kumilos na ipagtanggol natin ang ating bansa. Nag-iisa lang ang Pilipinas. Pag nakuha yan ng Beijing, kahit sa ang lupalop pa ng mundo nyo, hanapin ang Pilipinas, hindi nyo na makikita. Kayong mga Pilipino, gusto nyo makarating sa ibang bansa, pero itong Pilipinas iniiwan nyo, hindi nyo minamahal ang bansang sinilangan ninyo. Kayo dapat ang magproteksyon dito. Pero ipinapaubaya nyo sa China, papayag na lang kayo, mawalan kayo ng bansa. Paano pag pinatalsik kayo sa Europe, pinatalsik kayo sa Middle East? Saan na kayo uuwi? Wala na, kasi kinuha na ng komunistang China yung bansa. Nag-iisa lang yung bansa natin, Pilipinas kung mahal. Kaya dapat natin ipagtanggol sa komunistang China na gustong angkinin, gustong lamunin, gustong lunukin. Kaya kailangan natin ipagtanggol. Mga Pilipino, magising na kayo. Mga tulog. Huwag kayong matulog na parang hipon. Dapat magising na kayo, ipagtanggol natin ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Hindi para sa komunistang China. Ipagtanggol natin ang ating bansa. Atin to. Wala nang ibang bansa sa buong mundo. Ito lang ang Pilipinas. Nag-iisa. Kaya dapat ipagtanggol atin ang Pilipinas, mga Pilipino.